Ang marmol na mesa sa ika-30 palapag ng Global Connect Tower ay kasing kinis at kintab ng bilyong pisong imperyo na itinayo ni Mr. Ramon Mon de la Cruz. Sa edad na 45, matagumpay si Mon, isang self-made na bilyonaryo, ang architect ng isa sa pinakamalaking BPO company sa Asia. Ang kanyang opisina ay sagisag ng kapangyarihan, floor-to-ceiling glass windows na nagpapakita ng buong tanawin ng Makati skyline, mga Italian leather sofa, at tahimik na kapaligiran na tanging ang mahinang tunog lamang ng air conditioning ang maririnig. Subalit sa likod ng malinis na kaayusan at luho, may nakatagong malalim na problema, isang sakit na unti-unting lumalamon sa pundasyon ng kanyang tagumpay. Nakapitig siya sa huling quarterly report na nakalatag sa kanyang mesa. Hindi ito ulat tungkol sa benta o kita. Ang mga numerong yon ay laging mataas. Ang ikinababahala niya ay ang dalawang kritikal na linya, attrition rate at employee morale score. Sa loob lamang ng 3 buwan, umabot na sa 45% ang turnover rate ng kanyang mga call center agent. 45%. Halos kalahati ng kanyang workforce ang umaalis bawat taon. Kasabay nito, ang moral score ay bumagsak sa pinakamababang antas na naitala sa kasaysayan ng Global Connect. Ibinato niya ng marahan ang report pabalik sa mesa. Ilang beses na niyang pinatawag ang iba't ibang vice president at direktor para ipaliwanag ang mga numerong ito. Laging pareho ang kanilang sagot. Sir, mataas po talaga ang attrition sa BPO. Normal po yan. O kaya naman, may mga minor adjustment na po kaming ginawa sa incentives, sir. Ngunit alam ni Mon na ang mga paliwanag na ito ay pawang mga pampalubag loob lamang. Ang Global Connect ay may kakayahang magbigay ng mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo kaysa sa karamihan. Hindi na iyon ang issue. Ang problema ay mas malalim, mas personal, at mas nakaugat sa kultura ng pamamalakad. Naalala niya ang ilang anonymous survey feedback na lihim na naipuslit sa kanyang tanggapan, na nagmula mismo sa mga apektadong agent. Hindi na po namin maabot ang mga target dahil sa laging sirang system. Ang hirap po magtrabaho dahil sa mga supervisor na mahilig mag-power trip. Nakakatakot pumasok dahil bawat mali mo, ikaw ang sisisihin at ipapahiya sa harap ng iba. Ang mga salitang ito ay tumagos sa kanya. Napagtanto niya na ang lahat ng mga ulat, mga spreadsheet at mga PowerPoint presentation na ipinapakita sa boardroom ay na-filter, na-edit at pinaganda na bago pa man dumating sa kanya. Wala siyang nakukuhang tunay na damdamin, tunay na karanasan. Ang CEO na nakaupo sa tuktok ay nabubuhay sa isang bubble. Hindi ramdam ang matinding init ng gyera sa ibaba. Paano ko ba malalaman ang totoo? Bulong niya sa sarili. Hindi ako pwedeng magtanong bilang si Ramon de la Cruz. Kailangan kong maging isa sa kanila. Doon nabuo ang desisyon. Isang desisyon na kasing lakas at kasing lakas ng loob ng isang taong handang sumugal sa lahat. Hindi siya magpapadala ng auditor o mystery shopper. Siya mismo ang sisisid sa call center floor, sa pinakamababang antas ng kanyang organisasyon. Magiging si Rodney Santos ako, determinadong sabi niya habang inaayos ang kurbata. Isang fresh graduate na naghahanap ng pag-asa, isang applicant na walang koneksyon, at walang alam kundi ang resume na ipipresenta ko. Ang misyon ay simple, makapasok, makita ang proseso ng recruitment, maranasan ang training, makasama ang mga agent sa production, at higit sa lahat, makilala ang mga individual na nagdudulot ng toxic culture, ang mga supervisor at manager na ginagamit ang kanilang posisyon sa pang-aapi. Kinuha niya ang secure phone sa drawer at tinawagan ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya sa ganitong kalaking operasyon, si Miss Denise Zamora, ang kanyang executive assistant. Denise, kalmado ngunit may diin niyang bati sa kabilang linya.
Kailangan nating magsimula sa isang napakahalagang proyekto. Ito ay lubos na kumpidensyal. Simula bukas, ako ay mawawala sa grid bilang CEO. Pero magpapakita ako sa recruitment office bilang isang aplikante. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Denise sa kabilang dulo na senyales ng pagkabigla at pag-aalala. Sir Mon, sigurado po ba kayo? Alam ninyo po bang masyadong mapanganib iyan? Baka may makakilala sa inyo. Iyon ang trabaho mo, Denise. Siguraduhin mong hindi ako makikilala. Kailangan mo akong gawan ng backstory, ng false identity, ng isang resume na sapat lang para makapasok. Walang special treatment. Gusto kong maranasan ang lahat ng pagsubok na dinadaanan ng isang ordinaryong Pilipino para lang magkaroon ng trabaho sa Global Connect. Kung hindi ko mararamdaman ang hirap, hindi ko malalaman ang totoo. Huminga siya ng malalim habang nakatitig sa refleksyon niya sa bintana. Ang imahe ng CEO ay nagbabago na. Hindi na siya si Ramon de la Cruz, ang makapangyarihang negosyante. Sa loob ng ilang araw, magiging si Rodney Santos siya, handang harapin ang katotohanan ng sarili niyang kumpanya. Ang hamon ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng trabaho, kundi tungkol sa pagbawi sa kaluluwa ng Global Connect at ang pagpapanumbalik ng respeto sa bawat Pilipinong nagtatrabaho roon. Ang paghahanda para sa disguise na ito ay magiging kritikal at seryoso dahil ang bawat detalye mula sa kanyang pananamit hanggang sa kanyang pananalita ay dapat magpapatunay na siya ay si Rodney at hindi ang CEO. Ang susunod na hakbang ay ang paglikha ng mundong iyon. Sinimulan ni Denise Zamora ang paglikha sa alter ego ni Mr. Ramon de la Cruz, si Rodney Santos. Inailangan nilang maging perpekto at nakatotohanan sa bawat detalye dahil ang simpleng pagkakamali ay maaaring maglantad sa CEO sa harap ng libu-libong empleyado. Si Denise na isang matalino at mapagkakatiwalaang executive assistant ay nagtrabaho ng tahimik at lihim, gumagamit ng mga lumang database at mga hindi konektadong system para itago ang digital footprint ng kanyang amo. Ang una at pinakamahirap na pagbabago ay ang pisikal na aspeto. Si Mon de la Cruz ay laging nakasuot ng mga tailored Italian suits. Ang kanyang buhok ay laging perpektong inayos at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad. Sa loob ng 3 araw, naging si Rodney Santos siya. Nagpabili si Mon ng mga simpleng damit sa mall, mga plain na t-shirt, lumang jeans, at isang pares ng rubber shoes na mukhang gamit na gamit. Pinahaba niya ng kaunti ang kanyang balbas at binago ang ayos ng buhok para maging mas casual at hindi executive. Sir, kailangan po nating gumawa ng backstory para sa inyo, paliwanag ni Denise habang iniaabot ang isang mock-up na resume. Sa resume na ito, nagtapos po kayo ng kursong Business Administration sa isang provincial college, fresh graduate, at may short stint lang po bilang sales associate sa isang department store. Ang job history na ito ay sapat lang para hindi kayo magmukhang overqualified o suspicious. Binasa ni Mon ang resume. Rodney Santos, 24 years old. Isang karakter na kailangan niyang pag-aralan. Ang kanyang personal assistant ay naghanda pa ng isang slang cheat sheet na puno ng mga jargon na ginagamit ng mga baguhang aplikante sa BPO. Mga salitang tulad ng WFH, nesting, spiff, at TL. Kinailangan niyang isantabi ang kanyang formal na pananalita at maging mas casual at palakaibigan na isang malaking pagbabago para sa isang taong sanay mag-utos at magbigay ng executive decision. Ang pinakamahirap, sir, sabi ni Denise na may halong pag-aalala, ay ang pagkontrol sa inyong ugali. Sanay po kayong magbigay ng feedback at mag-utos agad kapag may nakita kayong mali. Ngayon, kayo po ang agent.
Hindi kayo pwedeng magreklamo at lalong hindi kayo pwedeng magbunyag ng inyong pagkatao. Kahit pagaano kalaki ang galit ninyo sa makikita ninyo. Tumango si Mon. Alam niya ang panganib. Ngunit lalo siyang naging determinado nang maalala niya ang mga numerong nakita niya sa ulat at ang mga anonymous feedback ng mga empleyado. Ang kanyang misyon ay hindi lang para sa negosyo, kundi para sa dignity at fairness. Dumating ang araw ng kanyang pag-a-apply. Maaga pa lang, sumakay na si Rodney Santos ng jeep at LRT patungo sa Global Connect Tower. Ito ang unang beses na gumamit siya ng public transportation sa loob ng mahigit 2 dekada at ramdam niya agad ang hirap at abala na dinaranas ng mga ordinaryong manggagawa araw-araw. Pagdating sa recruitment office sa ground floor, umanga siya sa laki at disenyo ng lobby hanggang sa makita niya ang mismong recruitment area. Siksikan, mahaba ang pila, amoy perfume at pawis, hinaluan ng kaba at pag-asa. Nagumpisa na siyang mag-obserba. Mahigit 1 oras siyang nakapila para lang makakuha ng application form. Ang mga recruiter ay tila walang ganang magtrabaho at ang mga upuan ay hindi sapat para sa dami ng aplikante. Maraming aplikant ang nakatayong naghihintay habang ang iba ay nakaupo sa sahig. "Sir, matagal pa ba?" Tanong ng isang lalaking nakatayo sa likuran ni Rodney na may bahid ng pagod sa boses. "Mukhang ganoon na nga," sagot ni Rodney na nag-iingat sa bawat salita para hindi mahalata ang kanyang formal na accent. Dito niya nakilala si Maria Reyes, ang applicant na nakaupo sa tabi niya habang naghihintay silang tawagin. Si Maria ay nasa mid-20s, simple lang ang pananamit at may mata na nagpapahiwatig ng determinasyon at pangangailangan. "Alam mo kuya, ito na ang pang-4 na company na inaplayan ko," sabi ni Maria habang nag-aayos ng buhok. "Sana dito na ako swertehin. Ang hirap maging breadwinner, no? Kailangan maging matibay." Nakita ni Mon Rodney sa mga mata ni Maria ang salamin ng libu-libong Pilipinong umaasa sa BPO. Sa sandaling iyon, lalong tumibay ang kanyang loob. Ang mga taong ito ay naglalagay ng kanilang pag-asa sa kumpanya niya at ang kumpanya niya ay pinapahirapan sila sa simula pa lang. Pagkatapos ng matagal na paghihintay at initial exam, tinawag na si Rodney Santos para sa final interview. Dinala siya sa isang maliit na cubicle kung saan nakaupo si Mr. Jeffrey Jepoy Flores, ang supervisor na magko-conduct ng final interview. Si Jepoy ay may mamahaling relos, naka-brand new na polo shirt at may tindig na tila bahari sa ng BPO industry. Kiningnan ni Jepoy ang resume ni Rodney nang walang ganang-gana. Binasa niya ang entry-level job experience at ang pangalan ng provincial college. Hindi man lang tiningnan ni Jepoy si Mon Rodney sa mata. "Rodney Santos," tawag ni Jepoy na may tonong mapangasar. "Sa totoo lang, Rodney, hindi ako impressed. Fresh grad, wala pang 1 taon sa sales, at ang college mo, hindi siya sikat. Tingin ko sa iyo, mukhang wala kang potential para sa fast-paced na environment na ito. Mukha kang tambay na nagkataong may resume lang. Baka mag-aksaya lang ako ng oras sa iyo." Tumindig ang balahibo ni Mon. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na sinabihan siyang tambay ng isang taong nagtatrabaho sa kumpanya niya. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, ang supervisor na ito ay matatanggal na sa kanyang trabaho. Pero pinilit ni Mon na kalmahin ang kanyang sarili, pinigilan ang pagnanais na ipakita ang ID niya at ibigay ang termination letter kay Jepoy. "Sir," kalmado niyang sagot, gamit ang isang boses na nagpapanggap na mas mababa ang tiwala sa sarili. "Naiintindihan ko po, pero handa po akong matuto. Naghahanap lang po talaga ako ng pagkakataon. Kahit ano po, tatanggapin ko." Nakangisi si Jepoy. "Tingnan natin, pero wag kang mag-e-expect. Napipilitan lang akong bigyan ka ng chance dahil nagmamadali kaming mag-hire. Pero sa susunod na makita kita,
Siguraduhin mong hindi ka na mukhang tambay. Ang pambabastos ay personal at nakakainsulto. Ngunit para kay Mon, ito ay kumpirmasyon. Ang arrogance ni Jepoy, ang kawalan ng respeto, at ang power trip sa isang entry-level applicant, ito ang kanser na kumakain sa kanyang kumpanya. Dito niya natanto na hindi lamang siya naghahanap ng problema, nakahanap siya ng target. Kailangan niyang tiisin ang lahat para sa misyon at para sa mga taong tulad ni Maria. Sa huli, ipinasa ni Rodney Santos ang interview. Ang kaba ni Mon ay napalitan ng determinasyon. Pumasok siya. Ang susunod na yugto, ang training ay ang simula ng kanyang paghahanap ng solusyon. Habang naglalakad palabas, nakita niya si Maria na nakangiti sa kanya. At sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang sakripisyo ay magkakaroon ng katuturan. Hindi naging madali para kay Rodney Santos Mon de la Cruz ang pagkontrol sa kanyang emosyon matapos kang humiliation mula kay Jepoy Flores, ang supervisor. Pag-uwi niya, dali-dali siyang tumawag kay Denise Zamora, ang kanyang executive assistant, gamit ang isang encrypted line mula sa isang burner phone. Hindi siya naglabas ng galit. Bagkus ay nagbigay siya ng list ng mga detalye na kailangan agad na aksyonan, hindi bilang CEO, kundi bilang isang agent na nakakita ng problema. Denise, I need you to look into a few things. Kalmado niyang utos, ngunit may bigat ang bawat salita. Una, applicant experience. Sobrang tagal ng waiting time, walang sapat na upuan. Image iyon ng kumpanya. Ikalawa, yung supervisor sa cubicle numero 4, si Jeffrey Flores. Hindi ko siya papakialaman pa, pero gusto kong malaman ang kanyang track record sa employee complaints at attrition rate ng team niya. At ikatlo, ipapadala ko sa iyo ang litrato ng lumang laptop at headset na ginagamit sa recruitment area. Mag-order ka ng mga bago, pero wag mong papalitan agad. Kailangan ko munang makita ang full cycle. Kinaumagahan, nagsimula na ang training ni Rodney at Maria sa Global Connect. Ang training room ay nasa 3rd floor at kahit may aircon, halatang luma na ang kagamitan. Ang mga upuan ay matigas. Ang mga desktop computer ay mabagal mag-boot. At ang projector ay may malfunction na palaging nagpapapikit-pikit. Ramdam mo ang kawalang gana sa loob ng silid. Si Mon, na sanay sa state-of-the-art na teknolohiya, ay nakaramdam ng inis. Ito ang mukha ng investing in your employees sa mata ng management na tanging bottom line lang ang iniisip. Outdated module, sirang kagamitan. Paanong magiging world-class ang serbisyo kung ang mga agent ay pinagsisimulan sa isang substandard na kapaligiran? Ang kanilang trainer ay si Miss Carol, isang babaeng mukhang pagod na sa mundo. Halos walang energy ang pagtuturo niya. At nagbabasa lang siya mula sa module na ginamit na siguro sa loob ng 5 taon. Walang interactivity, walang excitement, tanging pagbibigay lamang ng impormasyon na madaling makalimutan. Sa gitna ng lecture, napansin ni Mon ang isang malaking buta sa floor na tinakpan lang ng lumang carpet. Delikado ito at isa pang proof ng kapabayaan. Sa kabilang dako, ang bonding nila ni Maria ay nagsisimula ng mabuo. Nagkakaroon sila ng group work at palaging nagtutulungan. Si Mon, sa ilalim ng disguise ni Rodney, ay nagpapanggap na mayroon siyang kaunting kaalaman sa BPO jargon pero struggling sa system navigation. Palihim siyang tumitingin sa reaksyon ng mga kasamahan niya habang tinuturo ni Miss Carol ang mga procedures na unnecessarily complicated. "Rodney, okay ka lang? Parang lutang ka," tanong ni Maria ng isang beses habang nakita si Mon na nakatitig sa screen na parang naguguluhan. Oo, sagot ni Mon na sinadyang gawing medyo slow ang kanyang boses. Ang daming systems kasi, parang ang clunky ng interface. Hindi ba pwedeng gawing one system na lang? Nagtawa na ng ilang katabi nila. Ganyan talaga dito, Kuya Rodney.
Kahit nga kaming may alam na, nalilito pa rin. Hindi kasi user-friendly, sabi ni Maria. Pero tiyaga lang, para ito sa pamilya. Tuwing break time, nagiging mas personal ang mga usapan. Dito niya narinig ang mga tunay na hinaing ng mga agent. Hindi lang tungkol sa sweldo, kundi sa culture. Ikinuwento ng isa kung paano siya pinaalis sa workstation ng isang TL dahil reserved daw iyon para sa tenured agents. Ikinuwento naman ng isa pa kung paano sila pinagagalitan sa public chat ng supervisor kapag hindi naabot ang target. Sa gabi, pagkatapos ng training, nagkikita sila ni Denise sa isang safe house na inupahan malapit sa tower. Nagsisilbing debriefing session ito kung saan ni-report ni Mon ang kanyang mga nakita. Denise, I want you to initiate a project. Utos ni Mon. Tawagin mo itong Project Phoenix. Phase 1 ay ang pagpapalit ng lahat ng lumang kagamitan sa training rooms at call floor. Hindi lang sa headsets at computers, pati na rin sa mga upuan at aircon units. Pero tandaan mo, no one must know the source. Gawin mo ito sa paraang magmumukhang normal corporate upgrade. Opo sir, ginawa ko na po ang background check kay Jeffrey Flores. Ang attrition rate ng team niya ay 70% nitong fiscal year lang. May 3 formal complaints na rin tungkol sa harassment na nakapending. Bulong ni Denise na tila nagulat din sa kanyang nakita. Pero lahat po iyon ay naayos ng HR. Naayos? Ngumiti si Mon, isang ngiti na may bahid ng malamig na determinasyon. Huwag kang mag-alala, Denise. Darating ang araw ni Mr. Flores. Pero bago iyon, gusto kong maipon ang mas maraming evidence sa kanya. Gusto kong maranasan ang call floor sa ilalim ng kanyang jurisdiction. Kailangan ko siyang hulihin in the act. Walang makakapag-filter ng impormasyon na ito sa oras na ibunyag ko ang totoo. Ang training ay nagbigay kay Mon ng glimpse sa systemic inefficiency ng kanyang kumpanya. Ngunit ang susunod na yugto, ang deployment sa production, ay ang maglalantad sa kanya sa toxic culture na pinalaganap ng mga taong tulad ni Jepoy. Handa si Mon na maging biktima para makapaglingkod bilang savior. Ang pagtatapos ng training ay hudyat ng pag-uumpisa ng tunay na digmaan para sa puso ng Global Connect. Pagtapos ng matinding training na puno ng system glitches at outdated modules, oras na para kay Rodney Santos at sa kanyang mga kasamahan, kasama na si Maria na sumabak sa production, ang tinatawag na call floor. Ang deployment na ito ang pinakamatindi at pinakamahalagang bahagi ng misyon ni CEO Mon de la Cruz. Dahil dito niya mararanasan ng first-hand ang araw-araw na realidad ng kanyang mga agent. Pagbasok pa lang nila sa call floor ng Global Connect, agad na binati si Mon ng isang malaking kaibahan kumpara sa kanyang maluwag at tahimik na opisina. Ang tunog ay halos nakakabingi. Pinaghalong tunog ng daan-daang boses na nagsasalita sa telepono, ang malakas na pagpihit ng gulong ng mga upuan at ang walang tigil na beeping ng mga monitoring system. Ito ang nerve center ng Global Connect at tila isa itong machine na pinatakbo ng kaba at pagod. Ang call floor ay masikip at ang mga cubicle ay halos magkadikit-dikit na nag-aalis ng anumang pahiwapig ng privacy o personal space. Kaagad niyang napansin ang init. Kahit pa may centralized air conditioning, hindi ito sapat para sa dami ng tao at kagamitan. Ramdam niya ang pagpapawis ng mga katabi niya at ang amoy ng kape, merienda at pawis ay naghalo sa hangin. Ipinakita sa kanila ang kanilang mga workstation. Ang PC na naka-assign kay Rodney ay luma, mabagal mag-load at ang monitor ay mayroong dead pixel sa gitna. Ang headset niya ay halatang kailangang palitan dahil crackling ang tunog, kaya nahihirapan siyang marinig ang trainer na nagdidiskusyon tungkol sa queuing system. Rodney, dito kayo upo sa Team Alpha, sabi ng kanilang floor coordinator na agad ding umalis pagkatapos magbigay ng maikling instruksyon. Napatingin si Mon sa chart ng team
na nakadikit sa cubicle wall. Ang kanilang supervisor walang iba kundi si Jeffrey Jepoy Flores. Nagkatinginan sila ni Maria. Napabuntong hininga si Maria at mahinang bumulong. Nako, malas yata tayo, Kuya Rodney. Si Sir Jepoy, siya yung pinaka-terror at pinaka-power-tripping na TL dito. Mumiti lang si Mon, isang ngiti na hindi mo malalaman kung pagtanggap sa kapalaran o paghahanap ng kumpirmasyon. Ang target niya ay nasa kanyang team. Ang pagkakataon niyang obserbahan at hulihin si Jepoy ay naging absolute. Nagsimula na si Mon sa kanyang mga calls. Ang call queue ay napakahaba. Minsan umaabot ng 5 minuto bago pa man may sumagot na customer. Sa bawat minutong lumilipas, umaakyat ang kaba ni Mon, hindi dahil sa customer, kundi dahil sa kawalang katiyakan kung paano tatratuhin ng system at ng supervisor ang sitwasyon. Ang system na ginagamit nila ay hindi user-friendly tulad ng nauna niyang napansin sa training. Kailangan nilang magbukas ng 4 na magkakaibang application para lang ma-process ang isang simpleng transaksyon ng customer. Kapag nagkamali siya ng step, nag-crash ang isa sa mga apps at kailangan niyang mag-reboot na nag-aaksaya ng oras at nagpapahaba ng call time. Pagkatapos ng isang frustrating na call kung saan hindi niya naresolba ang problema dahil sa system glitch, dumating si Jepoy at tumayo sa likod niya. Hindi ito nagtanong kung ano ang problema o nag-alok ng tulong. Rodney, bakit ang taas ng average handle time mo? Bago ka pa lang pero ang bagal mo na. Alam mo bang may quota tayo? Hindi ka ba marunong magbasa ng metrics? Mayabang na tanong ni Jepoy na sinadyang gawing malakas ang boses para marinig ng mga katabing agent. Naramdaman ni Mon ang init ng kahihiyan. Tiningnan niya ang sarili niya sa refleksyon ng monitor, ang isang bilyonaryo na napapahiya dahil sa lumang kagamitan ng kumpanya niya, pinapagalitan ng isang supervisor na wala sa lugar ang ugali. Sir, nag-system crash po kasi. Ang bagal po ng loading. Paliwanag ni Rodney na pinanatili ang kalmado at masunuring tono. Wala akong pakialam sa system crash, putol ni Jepoy. Ang trabaho mo ay mag-resolve at magtapos ng call ng mabilis. Mag-isip ka ng paraan. Hindi rason ang system sa akin. Kung hindi mo maabot ang quota mo, maaari kang ma-coaching o baka masimulan na ang proseso ng pagpapaalis sa iyo. Umikot si Jepoy at naglakad palayo, nag-iwan ng isang trail ng tensyon at takot sa cubicle area. Sa gitna ng trabaho, narinig ni Mon ang bulungan ng mga agent sa paligid. Ayan na naman si Sir Jepoy. Nakakatakot talaga. Buti na lang at hindi ako ang pinunteriya ngayon. Alam mo bang pinag-double shift niya yung isang agent dahil lang sa late ng 5 minuto? Kaya pala ang daming umaalis sa team niya. Toxic talaga. Ang bawat bulong, ang bawat system glitch at ang bawat banta ni Jepoy ay nagiging evidence sa notebook ni Mon. Nakita niya ang epekto ng toxic culture. Ang takot na makita ang supervisor na papalapit, ang stress na baka masira ang system at ikaw ang mapagalitan, at ang pakiramdam na walang saysay ang iyong hirap. Sa gabi, pagkatapos ng shift na puno ng calls at matinding init, nagkita sina Rodney at Maria sa labas ng tower. Napansin ni Mon na pagod at malungkot si Maria. Grabe pala, Kuya Rodney, no? Kailangan nating kumayod para sa sweldo. Tapos ganito pa ang treatment sa atin, sabi ni Maria. Habang naglalakad sila patungo sa LRT station. Ang call floor ay hindi lang nagbigay kay Mon ng evidence laban kay Jepoy, kundi nagbigay din sa kanya ng isang matinding reminder kung gaano kahalaga ang trabaho sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Ang susunod na break ay magiging critical para magpalitan sila ng karanasan ni Maria. At para lalong maintindihan ni Mon ang core na dahilan kung bakit kailangan niyang ituloy ang kanyang misyon. Ang pagpapanggap ay nagiging real na. Nagpatuloy ang pagpapanggap ni Rodney Santos sa call floor at araw-araw niyang sinasalo ang hirap, init at tensyon na nararanasan ng mga agent. Ang break time ang nagiging safe haven niya
at ang pagkakataon para sa kanya upang mas makilala ang kanyang mga kasamahan, lalo na si Maria. Isang hapon, habang nagmemeryenda sila sa pantry, isang maliit, siksikang espasyo na may iisang lumang microwave at dalawang sira-sirang silya, nag-usap sina Rodney at Maria ng mas malalim. Nakita ni Mon na kahit gaano kahirap ang trabaho at gaano kaabuso si Jepoy, nananatiling may ilaw ng pag-asa sa mga mata ni Maria. Kuya Rodney, minsan gusto ko na lang sumigaw simula ni Maria habang naghahalo ng kape. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong sikap mo, parang kulang pa rin. Kahit mag-perfect ka ng call, may makikita pa ring mali si Sir Jepoy. Bakit ka nagdidis, Maria? Kung ganito kahirap, bakit hindi mo subukan sa ibang BPO? Tanong ni Mon na sadyang ginawa niyang simple ang tanong para makuha ang tunay na core ng Filipino resilience. Nakangiti ng bahagya si Maria pero may lungkot sa kanyang boses. Para sa pamilya ko, kuya. Ako lang kasi ang nagtatrabaho ngayon. Nag-aaral pa yung bunso kong kapatid. At kailangan ng maintenance medicine ng nanay ko. Malaki ang pangangailangan. Sa totoo lang, kahit mayabang si Sir Jepoy at luma na ang headset namin, ang sweldo ng Global Connect pasok sa pangangailangan namin. Kaya tiis-tiis lang. Kailangan kong kayanin kasi ako ang pader ng pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Mon de la Cruz. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang ganoong klasing testimony mula sa isang agente. Para sa kanya, ang Global Connect ay business. Pero para kay Maria at sa libo-libo pa, ang Global Connect ay tahanan at pag-asa. Ang bawat agent na umaalis ay hindi lamang isang employee na nawala, kundi isang pamilya na naapektuhan. Naramdaman ni Mon ang bigat ng kanyang responsibilidad bilang CEO, hindi lang para sa shareholders, kundi para sa mga pamilyang umaasa sa kanyang kumpanya. Nagsimulang magkwento si Maria tungkol sa kanyang pangarap. Balang araw, kuya, gusto kong maging HR manager sa isang kumpanya na may puso. Ayoko ng katulad ni Jepoy. Gusto ko kapag may problema ang agente, tutulungan, hindi sisigawan. Pangarap kong makabili ng maliit na lupa at makapagtayo ng bahay para sa nanay ko na hindi na kami aalalahanin sa upa. Nakita ni Mon ang tunay na Filipino dream. Hindi ang maging bilyonaryo, kundi ang magbigay ng mas magandang buhay at seguridad sa pamilya. Lalo siyang naging determinadong ituloy ang misyon. Ang pag-aalis kay Jepoy ay hindi na lang tungkol sa pag-aayos ng attrition rate, kundi tungkol sa pagbibigay ng karangalan at katarungan sa mga taong tulad ni Maria. Sa kabilang banda, patuloy ang pagkilos ni Mon sa likod ng tabing. Sa kanyang mga secure communication kay Denise, nag-uulat siya ng mga specific issue na instant na inaaksyonan. Denise, ang system natin, sobrang slow sa application X at Y. Kailangan mong magpadala ng IT team na mag-aayos niyan off hours. Sabihin mo, emergency migration ng server. Gusto kong makita kung gaano kabagal ang response ng IT natin sa critical issues. Utos ni Mon. Opo sir, pero nakita ko na po ang ticket ng IT. Ang problema po, understaffed daw po sila at kulang sa budget. Sagot ni Denise. Kulang sa budget? Tanong ni Mon na hindi makapaniwala. Sige, ilalagay ko yan sa listahan. Wala akong pakialam sa budget cuts na ginawa nila. Kapag nag-aalangan silang gumastos para sa efficiency ng mga agent, ibig sabihin hindi nila naiintindihan ang business. Sa lalong madaling panahon, gusto kong makita na mas pinabilis ang system. Habang nagpapatuloy ang mga call niya bilang Rodney, mas lalong nakolekta ni Mon ang evidence laban kay Jepoy. Napansin niya na tanging mga agent lang sa team ni Jepoy ang may lumang headset, habang ang team sa tabi nila ay may bago na. Imbes na upgrade ito, tila bullying ang nangyayari. May mga agent din na nagrereklamo na hindi na ipapasok ni Jepoy ang kanilang incentives sa tamang oras. Ang climax ng pagtapanggap
ay papalapit na. Sa mga nakaraang araw, lalong naging agresibo si Jepoy dahil sa pressure mula sa management na abutin ang kota. Ramdam niya na may isang agent sa team niya ang sadyang mabagal at yun ay walang iba kundi si Rodney Santos. Ang arrogance ni Jepoy ay magiging critical na sa susunod na plot na magtutulak kay Mon sa kanyang breaking point at sa huling paghahanda para sa climax ng kwento. Ang pag-aalala ni Maria at ang mga hinaing ng mga agent ang nagtulak kay Mon para simulan na ang final play, isang masikip at maingay na Martes ng hapon sa call floor ng Global Connect at ang tensyon ay halos mahahawakan. Dahil sa paghahabol sa buwan ng kwota, lalong naging volatile ang mood ni Jeffrey Jepoy Flores. Ang bawat call na lumalampas sa average handle time ay itinuturing niyang personal na atake sa kanyang performance bonus. Si Rodney Santos Mon de la Cruz ay tahimik na nagtatrabaho, nag-oobserba at nagdodokumento ng bawat paghina ng system at bawat pagbabanta ng supervisor. Sa oras na iyon, nakamute ang call ni Mon dahil naghihintay siya na mag-load ang isa sa 4 na aplikasyon na kailangan niya para i-process ang customer request. Ang system ay tumatagal ng halos 2 minuto. Sa likod niya, nakita niyang naglalakad si Jepoy, tila naghahanap ng mapagbubuntunan ng init ng ulo. Ang malas ay dumapo kay Maria. Si Maria ay nakikipag-usap sa isang customer na malinaw na galit dahil sa isang billing error. Sa gitna ng call, tumayo si Jepoy sa tabi ni Maria, nilagay ang kanyang headset sa monitor mode at narinig ang paghihirap ni Maria na kalmahin ang customer. Biglang inalis ni Jepoy ang headset ni Maria na naging dahilan para marinig ng mga katabing agent ang sigaw ng customer mula sa mikropono. "Hindi na nagpapaawat ang customer mo, ha?" Sigaw ni Jepoy. Hindi alintana ang professional conduct. "Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi tayo makakapagbigay ng solusyon kung uunahin ninyo ang pakikipag-away sa customer? At ikaw Maria, bakit ang bagal mong magsalita? Hindi mo ba alam na time is money dito? Parang wala kang silbi. Kung hindi mo kaya ang presyon, umalis ka na. Nag-aaksaya ka lang ng bandwidth at oras namin." Nanginginig si Maria. Lumuluha na siya sa kahihiyan at pagkasuklam. Pinilit niyang magsalita. "Sir, nag-a-attempt po akong i-escalate sa billing department pero hindi po nila sinasagot." "Wala akong pakialam sa billing department," putol ni Jepoy na may galit sa muka. "Ikaw ang agent. Ikaw ang frontliner. Hindi ka valuable kung hindi mo ma-solve ang problema. Kung wala kang silbi, palitan ka na lang namin ng bago." Maraming tambay sa labas ang gustong pumasok. Ang huling salita ni Jepoy, "tambay," ay siya ring salitang ginamit niya kay Mon noong interview. Dito na napuno ang salop ni Mon. Hindi niya matitiis ang kawalang katarungan at ang emotional abuse na sinapit ni Maria at ng ibang agent sa harap niya. Tumayo si Rodney Santos mula sa kanyang upuan. Ang pagbabagong iyon ay napansin ng lahat. Kahit sa simpleng suot at pagpapanggap, naglabas si Mon ng aura ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Tumingin siya kay Jepoy at sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Mon ay naglabas ng tunay na apoy ng galit. Isang bagay na bihira niyang gawin bilang CEO. "Hindi mo pwedeng pagsalitaan ng ganyan si Maria," matigas na sabi ni Mon. Ang kanyang boses ay malinaw, kalmado, ngunit may hindi may kakailang bigat. Nagulat si Jepoy. Hindi siya sanay na sinasagot ng isang new agent na tinawag niyang tambay. Ilang linggo pa lang ang nakalipas. Nagtawanan ang ibang agent sa paligid dahil sa courage ni Rodney. Ngunit agad ding tumahimik dahil alam nilang may masamang mangyayari. "Sino ka para pagsabihan ako?" tanong ni Jepoy. Habang naglalakad palapit kay Mon, "Ikaw na nga itong mabagal magtrabaho. May gana ka pang sumagot. Ang AHT mo, Rodney, record high.
Ikaw pang nagtatanggol sa agent na yan. Ang pinagtatanggol ko ay ang dignity at respeto na nararapat sa bawat agent na nagpapakahirap para sa kumpanyang ito. Sagot ni Mon, hindi man lang kumurap. Ang metrics na binabanggit mo ay hindi sukatan ng value ng tao. Ang metrics na iyon ay bunga ng system na hindi mo inaayos, ng headset na sira at ng kultura na ikaw ang nagpalaganap. Namula si Jepoy, umabot na sa pinakamataas na antas ang kanyang galit. Huwag kang magmayabang, Rodney. Alam ko na ang gagawin ko sa iyo. Sisiguraduhin kong bukas na bukas may termination paper ka na. Ikaw at kasama na si Maria, matatanggal kayo. Hindi ko kailangan ng mga agent na walang disiplina at sumasagot sa supervisor. Nakahinga ng malalim si Mon. Ito na ang breaking point. Sa banta ni Jepoy, natanggalin sila, lalo na si Maria, na may pamilyang umaasa. Tuluyan nang nagdesisyon si Mon. Ang oras para sa pagpapanggap ay tapos na. Kung ganoon, mahinang sabi ni Mon na may isang pahiwatig ng ngiti sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala, Mr. Flores. Hindi mo na kailangan pang mag-abala. Pero sigurado ka ba sa sinabi mong iyan? Sisiguraduhin mo na ang termination namin? Oo, siguradong sigurado ako, deklara ni Jepoy na tila nanalo sa labanan. Ngumiti si Mon at ang ngiting iyon ay hindi ng ngiti ni Rodney Santos, kundi ang ngiti ng isang CEO na may hawak na lahat ng alas. Mabilis siyang nag-text sa kanyang secure phone kay Denise ng isang simpleng mensahe. It's time. Execute the plan. Ang sagot ni Mon kay Jepoy ay hindi na niya sinagot pa. Tahimik siyang umupo at nag-log out mula sa kanyang PC. Isang aksyon na hindi pinapayagan ng walang pahintulot. Nagtataka at galit si Jepoy, ngunit hindi na siya pinansin ni Mon. Ang gabing iyon ay gagamitin ni Mon para ayusin ang lahat ng detalye. Ang evidence laban kay Jepoy ay kumpleto na. Ang mga hinaing ng mga agent ay nakolekta na. Ang sumunod na araw ay hindi na magiging ordinaryong araw ng pasok sa Global Connect. Ang showdown ay malapit na at ang lahat ay magsisimula sa isang emergency all-hands meeting na tatawagin ng upper management. Ang kaba ay hindi na lang kay Maria at sa mga agent, kundi pati na rin sa buong management team ng Global Connect. Sa madaling araw pa lang ng sumunod na Miyerkules, umikot na ang balita sa loob ng Global Connect Tower. Isang memo ang ipinadala sa lahat ng departamento, mula sa top management hanggang sa call floor, na nag-aanunsyo ng isang emergency all-hands meeting na gaganapin sa main conference hall bago magsimula ang midday shift. Ang memo ay kalmado ang tono, ngunit ang bigat ng salitang emergency ay nagdulot ng malawakang kaba at haka-haka. Sa call floor ang balita ay naging mabilis na apoy. Lahat ng agent at supervisor ay naghulaan kung ano ang dahilan. Ang ilan ay nagsabing may benta ang kumpanya. Ang iba naman ay nagsabing malaking layoff ang mangyayari. Subalit sa Team Alpha, ang team ni Jepoy Flores, may mas personal na dahilan ang kanilang pangamba. Si Jepoy ay naglalakad sa call floor na may pilit na ngiti. Sa labas, ipinapakita niya ang kumpiyansa, pero sa loob, kumakabog ang kanyang dibdib. May kakaiba sa mga bulungan. Mas marami ang nagsasalita ng Jepoy kaysa sa sales o target. Sinubukan niyang magtanong sa isang manager na nakasalubong niya. Ngunit ang manager ay nagbigay lang ng pangkalahatang sagot at nagmadaling umalis. Rodney. Tawag niya kay Mon, Rodney, nang makita niya itong nag-aayos ng gamit bago pumasok sa hall. Baka hindi ka kasali sa meeting na ito. New agents lang. Pero sige, maganda rin iyan. Para makita mo kung paano gumalaw ang mga big bosses. Tiningnan lang ni Mon si Jepoy, na kalmado ang mukha at walang ipinapakitang emosyon. Sige po sir, simple niyang sagot. Ang kalmadong sagot na iyon ni Rodney
ay nagdulot ng confusion kay Jepoy. Dapat ay natatakot ito dahil banta niyang tatanggalin sa trabaho si Rodney at Maria. Pero bakit parang wala itong pakialam? Samantala si Maria ay nasa tabi ni Rodney, punong-puno ng pag-aalala. Kuya Rodney, ano kaya ang gagawin sa atin? Baka mamaya ipapahiya tayo ni Sir Jepoy sa harap ng lahat. Alam mo naman yon, mahilig sa showdown. Bulong ni Maria na nanginginig. Huwag kang mag-alala Maria, pampalubag loob ni Mon na ginagamit ang kanyang tinig ng panghihikayat na madalas niyang gamitin sa executive meeting. Kahit anong mangyari, manatili kang kalmado at tumayo ng tuwid. Walang mali sa pagtatanggol sa sarili at sa pagiging matapat. Habang naglalakad papasok sa conference hall, napansin ni Mon na mas maayos ang setup ng hall kaysa sa training room at call floor. Ang stage ay maliwanag at ang sound system ay gumagana ng perpekto. Iba ang priority. Ang conference hall ay napuno ng libu-libong empleyado mula sa entry-level agent hanggang sa department head. Ang atmosphere ay mabigat, hinaluan ng kaba at pagkagulat. Sa front row, nakaupo ang executive team, mukhang seryoso at walang hint ng ngiti. Pagdating sa entablado, umakyat si Mr. Rob Ramirez, ang chairman ng board, kasama si Denise Zamora, ang executive assistant ni Mon. Nagbigay ng maikling speech si Mr. Ramirez tungkol sa importance ng Global Connect sa Philippine economy at sa vision ng kumpanya. Ngunit ang kanyang tono ay hindi ang karaniwang motivational speech. Ito ay pambungad sa isang disclosure. Ngayon mga kasamahan, sabi ni Mr. Ramirez, ang kanyang boses ay malakas at umaalingaw-ngaw sa hall. Para matugunan natin ang mga problema sa employee moral at attrition rate na matagal nang bumabagabag sa atin, ang board ay gumawa ng isang radical decision. Isang tao ang naglakas loob na isakripisyo ang kanyang comfort at status para maramdaman ng first-hand ang inyong araw-araw na pagsubok. Ginawa niya ito para maibalik ang kaluluwa ng kumpanyang ito. Huminga siya ng malalim. Ang lahat ay tahimik. Salamat Denise sa matagumpay na pagtatago ng sekreto sa loob ng ilang linggo, sabi ni Mr. Ramirez bago lumingon sa hall. Mga kasamahan, gusto kong ipakilala sa inyo hindi lamang ang taong namuno sa operasyon na ito, kundi ang mismong founder at chief executive officer ng Global Connect BPO. Please welcome back, Mr. Ramon de la Cruz. Walang umakyat sa entablado. Sa halip, tumingin si Mr. Ramirez sa likuran ng hall at lahat ng mata ay sumunod. Dahan-dahang lumabas si Rodney Santos mula sa pwesto niya. Ang mga mata ng mga agent sa paligid niya ay nanlaki. Si Maria ay napatakip sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Nag-iba ang tindig ni Mon. Wala na ang slouch at insecurity ni Rodney. Ang tindig niya ay matatag, ang lakad ay may bigat, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng otoridad na hindi maikakaila. Naglakad si Mon de la Cruz, ang CEO, sa aisle papalapit sa entablado. Ang mga manager at vice president sa front row ay mukhang ghosts. Walang nakakakilala sa kanya maliban kay Denise. Ang shock ay ganap. Pagdating niya sa entablado, humarap siya sa hall at ang lahat ay tahimik. Ni walang umubo. Ang spotlight ay nasa kanya. Hinanap ni Mon ang mga mata ni Jepoy. Si Jepoy na nakaupo sa gitna ng hall kasama ang kanyang team ay namutla. Ang pagmamayabang, ang arrogance, ang lahat ng kapangyarihan na pinanghahawakan niya ay naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang kamay at halos hindi siya makahinga. Ang taong tinawag niyang tambay, ang new agent na binantaan niyang tatanggalin sa trabaho ay ang kanyang CEO. Good afternoon simula ni Mon de la Cruz. Ang kanyang boses ay kalmado. O mas maganda siguro kung magandang hapon, Maria, Jepoy at mga kasamahan ko sa Team Alpha. Ang sasabihin ko, ang hall ay nanailing tahimik. Ang showdown ay hindi pa nagsisimula.
Pero ang takot at kaba ay umabot na sa rurok. Handa na si Mon de la Cruz na bawiin ang kaluluwa ng kanyang kumpanya. Matapos ang nakabibinging katahimikan na sumunod sa pagpapakilala ni CEO Mon de la Cruz, ang CEO ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat at awtoridad na gumising sa lahat mula sa pagkagulat. Walang dramatic na pagbabawal o sigawan. Ang naramdaman lang ni Mon ay ang responsibilidad at ang sakit na nadama niya bilang si Rodney Santos. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako umakyat dito na nakasuot ng lumang t-shirt at jeans. Simula ni Mon habang pinasadahan ng tingin ang mga namumutlang executive sa harap at ang mga naguguluhan ngunit umaasa ng agent sa likod. Simple lang ang sagot. Ang mga ulat na ipinapadala sa akin, ang mga spreadsheet at mga performance metrics ay hindi na nagkukwento ng buong katotohanan. May sakit ang Global Connect at ang sakit na iyon ay hindi sa bottom line kundi sa puso nito. Tumingin siya kay Maria na umiiyak na ngayon sa gulat at tuwa. Sa kanya ibinaling ang tingin niya kay Jeffrey Jepoy Flores na nanatiling nakaupo, hindi makagalaw at tila gustong lamunin ng lupa. Flores, tawag ni Mon. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Jepoy na nanginginig ang kamay sa kinauupuan. Huwag kang magalala. Hindi ko ipapahiya sa publiko ang mga detalye ng mga performance metrics mo. Hindi ko rin babanggitin ang mga anonymous complaint tungkol sa harassment at power tripping na naayos ng HR sa mga nakaraang buwan. Sa mga salitang iyon, ang mga HR manager at direktor na nag-cover up ng mga complaint ay biglang napatingin sa sahig. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dignity at ang respeto. Patuloy ni Mon. Bilang si Rodney Santos, naranasan ko ang interview mo. Narinig ko nang tinawag mo akong tambay at sinabihan mong wala akong silbi at walang potensyal. Narinig ko rin kung paano mo sinigawan si Maria at binantaan mo kaming tatanggalin sa trabaho dahil lamang sa pagtatanggol namin sa karapatan ng agent na tratuhin ng tama. Ang mga agent sa likuran ay nagsimulang magbulungan at ang mga mukha ni Maria at ng mga kasamahan niya sa Team Alpha ay nagpakita ng katarungan. Sa wakas, may nakarinig at nakakita sa kanilang paghihirap. Tumingin si Mon sa board chairman, si Mr. Ramirez, at saka sa kanyang EA, si Denise. Ang Global Connect ay nagtitiwala sa bawat Pilipinong empleyado. Sabi ni Mon, na nagsimulang lumaki ang boses. Ang agents na ito ang dahilan kung bakit tayo naging matagumpay. Nagpupuyat sila, nakikipag-usap sa mga galit na customer, at nagtitiis sa system glitches na dapat matagal nang naayos. Ang system na nagpapabagal sa kanila, ang init sa call floor, ang mga lumang headset na ginagamit nila, lahat yan ay negligence ng management. Pero ang pinakamasakit ay ang toxic culture na pinapayagan natin. Ang mga taong gumagamit ng kanilang posisyon para mang-api, maging sila ay supervisor, manager o director, ay walang lugar sa kumpanyang ito. Humarap si Mon kay Jepoy at ang boses niya ay naging matigas. Mr. Flores, effective immediately. Ikaw ay terminated sa Global Connect BPO. Hindi dahil sa mababa ang metrics mo, kundi dahil sa pag-abuso mo sa kapangyarihan at pag-ubos mo sa moral at dignity ng mga agent na pinamumunuan mo. Ang hall ay sumiklab sa bulungan. Ang shock ay naging relief para sa maraming agent. Di natapos doon ang CEO. Tumingin siya sa iba pang mga supervisor at manager na tila natatakot. Sa lahat ng manager at TL na gumagamit ng parehong tactics, ito ang aking final warning. Kung may makikita akong anumang evidence ng power tripping, public humiliation, o unnecessary pressure sa aking mga agent, tatanggalin ko kayo. Ang ating HR ay magkakaroon ng complete audit sa lahat ng performance reports at internal complaints. Ang kultura ng takot ay tapos na sa Global Connect. Pagkatapos, inihayag ni Mon ang isang malaking desisyon. Simula ngayon,
magkakaroon ng global reorganization at culture shift ang Global Connect. Ang Phase 1 ay magsisimula ngayon, pagsasaayos ng lahat ng system at pagpapalit ng lahat ng equipment sa call floor at training areas. Ang budget ay unlimited hanggat maibibigay natin ang best working environment sa ating mga agent. Nagpalakpakan ang mga agent sa likuran, isang hiyawan ng pag-asa at kalayaan. Ang mga executive sa harap ay walang nagawa kundi tumango sa desisyon ng CEO. Si Jepoy na nananabiling nakaupo ay sa wakas ay tumayo. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, ngunit wala siyang mahanap na salita. Sa sandaling iyon, hindi siya si Jepoy Flores, ang mayabang na supervisor. Isa na lamang siyang ordinaryong lalaking nawalan ng trabaho dahil sa kanyang pagmamayabang. Ang hatol ay nabitawan na at ang climax ay nagtapos sa pag-alis ni Jepoy sa hall ng may nakayukong ulo. Ang tagumpay ay hindi pa kumpleto, ngunit ang unang malaking hakbang tungo sa pagbabago ng kumpanya ay nangyari na sa loob ng conference hall. Ang susunod na bahagi ay ang pagtupad sa mga pangako at ang pagbibigay gantimpala sa mga taong karapat-dapat tulad ni Maria. Nagkaroon ng malaking epekto ang pagbubunyag ni CEO Mon de la Cruz. Ang hall na kanina'y puno ng takot ay napalitan ng cheers at palakpakan na sinundan ng luha ng relief at pag-asa. Habang naglalakad paalis si Jeffrey Jepoy Flores, hindi na siya pinansin ng mga empleyado dahil mas nakatuon ang kanilang atensyon sa stage at sa taong nagbigay ng boses sa kanilang mga hinaing. Matapos ang meeting, nag-iwan si Mon ng mga specific instructions sa natitirang executive team. Kailangan nilang gumawa ng listahan ng lahat ng supervisor at manager na may mataas na attrition rate at multiple complaints kasunod ng matinding paglilinis sa HR department na nagbigay ng cover-up sa mga bullying incident. Ang pinaka-emosyonal na eksena ay ang paglapit ni Maria kay Mon matapos ang pagpupulong. Nakatayo si Mon sa isang sulok. Inaalis ang ID ni Rodney Santos. Sir Mon, halos hindi makahinga si Maria. Ang mga mata ay namumugto sa pang-iyak. Hindi po ako makapaniwala. Ikaw po si Rodney? Nakangiti si Mon. Oo Maria, ako si Rodney Santos, pero ako rin si Mon de la Cruz. At salamat sa iyo dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng courage na gawin ito. Salamat po, kung hindi po dahil sa inyo, baka bukas wala na po kaming trabaho. At ang mga salita niya, ang panghamak niya, grabe po, sabi ni Maria habang pinipigilan ng hikbi. Huwag kang mag-alala Maria, tapos na ang reign of terror ni Mr. Flores at ng mga katulad niya. Ang trabaho mo ay safe. Sa katunayan hindi lang safe, may malaki akong plano para sa iyo. Pero bago yon, gusto kong simulan ang pagbabago na ipinangako ko. Kinagabihan, nagpulong si Mon kasama si Denise at ang trusted IT head na kaalyado ni Denise. Ang una nilang agenda ay ang system update at hardware replacement, ang Project Phoenix na inumpisahan ni Mon. Gusto kong mapalitan ang lahat ng headset, PC at chairs sa call floor sa loob ng 1 linggo. Gusto kong makita ng mga agent na prioridad sila, utos ni Mon. Para sa system, IT head, gusto kong mag-focus ka sa efficiency. Gusto kong maging one-click na lang ang pag-access sa critical applications. Iyon ang gusto ni Rodney. Iyon ang gusto ng mga agent. Pero sir, napakalaking gastos po niyan. Nag-aalangan na sabi ng IT head. Tiningnan siya ni Mon ng matalim. Ang attrition rate natin ay 45%. Alam mo ba kung gaano kamahal ang training at hiring ng kapalit ng 45% ng ating workforce bawat taon? Mas malaki ang gastos sa pagpapabaya. Simulan ninyo. Ang budget ay ibibigay ko na agad. Hindi lang ang mga kagamitan ang agad na pinagtuunan ng pansin. Naglabas din ng memorandum si Mon para sa pagpapatupad ng Mental Health Awareness Program at Agent Wellness Initiative. Ipinadala niya ang mga architect
para sukatin ang call floor at ayusin ang air conditioning system na matagal ng problema. Ang luma siksikang pantry ay target din para sa renovation. Ang bawat aksyon ni Mon ay nagpapakita ng kanyang commitment sa pagbabago. Ang moral sa loob ng Global Connect ay nagsimulang umakyat ng napakabilis. Ang mga empleyado ay nag-post na sa social media tungkol sa CEO na nagpanggap at ang story ay naging viral sa Pilipinas. Ang Global Connect ay naging simbolo ng hope at labor justice. Sa loob ng ilang araw, dumating na ang mga bago at ergonomikong chair at desk. Ang mga agent ay gumagamit na ng noise-canceling headset. Ang system ay nagkaroon ng initial update na nagpabilis ng loading time ng applications. Ramdam ng lahat ang pagbabago at ang takot ay napalitan ng pananabik. Ngunit ang pinaka-sentimental na part para kay Mon ay ang pag-usad ng buhay ni Maria. Naalala niya ang passion ni Maria na maging HR manager at ang kanyang pangarap na magkaroon ng kumpanyang may puso. Kinilala ni Mon ang courage at integrity na ipinakita ni Maria nang ipagtanggol niya ang kanyang sarili at ang dignity ng kanyang trabaho. Sa kanyang huling executive meeting ng linggo, inanunsyo ni Mon ang isang new role na nilikha para sa agent na magsisilbing tulay sa pagitan ng management at ng call floor. Kailangan natin ng taong magsisilbing boses ng mga agent at titiyak na ang management ay laging nakikinig, sabi ni Mon. Kailangan natin ng employee advocate na may real experience sa floor. Ang pagbabago ay nagsisimula pa lamang. At ang promotion ni Maria ay magiging highlight ng culture shift na ito. Ito ay hindi lang reward para kay Maria, kundi isang malasay na message sa buong kumpanya. Sa Global Connect, ang integrity at malasakit ay mas mahalaga kaysa sa metrics at arrogance. Ang Phase 2 ng Project Phoenix ay lalabas na siyang magtatapos ng culture of fear at magsisimula ng culture of respect. Isang linggo pagkatapos ng pagbubunyag ni CEO Mon de la Cruz, ang Global Connect Tower ay nagbago na ng anyo. Ang call floor na dating siksikan at mainit ay napuno ng sariwang hangin mula sa bagong air conditioning units. Ang mga lumang PC ay pinalitan ng mga high-speed desktop at ang mga agent ay gumagamit na ng mga ergonomic chair at noise-canceling headset. Ang system update na hiningi ni Mon ay nagbunga at ang call processing ay naging mas mabilis at mas madali na nagpababa sa stress level ng mga agent. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa HR department. Matapos ang internal audit, ilang manager na napatunayang nag-cover up ng harassment cases ang agad na tinanggal, kasama ang ilang supervisor na may high attrition rate at bullying record. Ang mensahe ay malinaw sa buong organisasyon. Culture ang priority, hindi lang profit. Ngunit ang highlight ng pagbabagong ito ay ang promotion ni Maria. Pinatawag ni Mon si Maria sa kanyang opisina sa 30th floor, kung saan nagmumula ang sunlight sa glass windows at kung saan makikita ang tanawin ng buong Maynila. Hindi na nakakaramdam ng takot si Maria. Ang kanyang kaba ay napalitan ng pananabik at pag-asa. Maria, umupo ka, masayang bati ni Mon habang inaalok ang isa sa mga leather chair niya. Salamat po, Sir Mon, sagot ni Maria na maingat na umupo. Hindi po ako makapaniwala sa mga nangyayari. Napakabilis po ng pagbabago, parang panaginip po. Hindi panaginip, Maria. Ito ay simula ng katotohanan, sabi ni Mon. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong break time natin noong nagkukwentuhan tayo sa pantry? Sinabi mong pangarap mong magtrabaho sa isang kumpanyang may puso at maging manager na tutulong sa agent, hindi magpapahiya. Lumiwanag ang mukha ni Maria. Opo sir, naalala ko po. Kung ganoon, gusto kong makatulong ka sa akin na tuparin ang pangarap na iyon, sabi ni Mon. Sa mga nakita ko bilang si Rodney Santos, nalaman kong ang Global Connect ay walang boses na nagmumula sa call floor sa executive table. Kailangan natin ng employee advocate na may real experience.
Inabot ni Mon ang isang memorandum kay Maria. Maria, effective immediately, ikaw ay promoted sa bagong posisyon, Junior Supervisor and Employee Advocate. Hindi mo primary na trabaho ang metrics o quota. Ang primary na trabaho mo ay maging liaison sa pagitan ng call floor at ng HR at executive team. Ikaw ang boses ng mga agent. Ikaw ang magre-report ng mga system issue at higit sa lahat, ikaw ang magtitiyak na walang sinuman ang magsasagawa ng power tripping sa mga agent. Nanlaki ang mga mata ni Maria at sa pagkakataong ito, hindi na luha ng takot o kahihiyan ang dumaloy sa kanyang pisngi, kundi luha ng joy at gratitude. Sir Mon, ako po, Junior Supervisor, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Halos hindi na niya mabitawan ang salita. Huwag kang magpasalamat sa akin, ngiti ni Mon. Gantimpala iyan ng courage at integrity mo. Sa harap ni Mr. Flores, ipinakita mo na ang pagtatanggol sa dignity ay mas mahalaga kaysa sa takot na matanggal sa trabaho. Iyan ang klase ng leadership na kailangan ng Global Connect. Ang promotion ni Maria ay mabilis na kumalat sa buong kumpanya na nagbigay ng malaking boost sa morale. Nakita ng mga agent na ang fairness ay hindi lang salita, kundi totoo. Ang isang ordinaryong agent ay naging advocate dahil sa kanyang pagiging matapat. Sa sumunod na mga linggo, naging abala si Maria sa kanyang bagong tungkulin. Nagsimula siyang mag-organisa ng focus group discussions sa mga agent para kolektahin ang kanilang mga ideya at hinaing. Sa tulong ni Maria, natuklasan ni Mon ang mas maraming systemic na problema tulad ng hindi tamang pag-compute ng overtime at kakulangan sa transportation allowance para sa night shift. Dahil sa advocacy ni Maria, inayos ni Mon ang mga policies na ito at nag-anunsyo ng salary increase para sa lahat ng call center agent. Ang salary increase at system upgrade ay hindi lang nagpaangat sa moral, kundi nagpababa rin sa attrition rate sa loob lamang ng isang buwan. Ang Global Connect ay nagiging isang employee-centric company. Ang pag-alis ni Jepoy Flores at ang pagdating ni Maria sa management table ay nagsisilbing simbol ng pagbabagong iyon. Nagkaroon ng hope ang mga agent na ang kumpanya nila ay hindi na isang toxic environment, kundi isang lugar kung saan ang respeto at malasakit ay pinakahalagahan. Ang panghuling refleksyon ni Mon ay nagsimula ng mabuo. Hindi niya kailangan ng mga reports o spreadsheet para malaman ang pulse ng kanyang kumpanya. Kailangan niya lang maging Rodney Santos at makinig sa puso ng mga taong nagpapatakbo sa kanyang imperyo. Ang aral na ito ang magtatapos sa kanyang monologue, na siyang magiging summary ng kanyang buong experience. Matapos ang matagumpay na restructuring at ang patuloy na pag-akyat ng moral dahil sa mga pagbabago sa call floor at ang promotion ni Maria, dumating ang oras para kay CEO Mon de la Cruz na formal na i-address ang lahat ng empleyado. Ang town hall meeting na ito ay hindi na isinagawa ng biglaan tulad ng dati. Ito ay binalak at sinadya upang magbigay ng final word at vision para sa future ng Global Connect. Sa conference hall muli nagtipon ng lahat, pero ang atmosphere ay magkaibang magkaiba. Hindi na ito puno ng kaba at takot, kundi puno ng excitement at trust. Sa entablado, nakatayo si Mon de la Cruz, nakasuot na muli ng kanyang formal na suit. Ngunit sa tabi niya, nakaupo si Maria, ang employee advocate, na ngayon ay may authority at respect. Ang presensya ni Maria ay isang malinaw na simbol na ang executive team ay nakikinig na talaga. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mon sa mga corporate presentasyon. Direkta siyang nagsalita mula sa puso. Mga kasamahan, noong una akong nagpakilala sa inyo bilang si Ramon de la Cruz, marami ang nabigla.
Simula ni Mon. Ang kanyang boses ay malakas at authoritative pero may warmth. Ngunit ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil tinanggap ninyo ako bilang si Rodney Santos, ang fresh graduate na naghahanap ng pag-asa. Sa loob ng ilang linggo na iyon, nakita ko ang katotohanan. Hindi ko lang nakita ang system glitches, ang slow application, ang outdated equipment na ngayon ay napalitan na. Nakita ko ang dedication ninyo sa kabila ng mga pagsubok na iyon. Nakita ko ang mga mata ni Maria at ang mga mata ng libu-libu pa na nagtatrabaho hindi lang para sa metrics, kundi para sa pamilya. Nalaman ko na ang bawat agent na umaalis ay hindi lang isang numero sa attrition rate, kundi isang bahagi ng pamilya ng Pilipinong nawala ng opportunity. Tiningnan ni Mon si Maria at numiti. Nakita ko rin ang dark side ng Global Connect. Nakita ko ang mga supervisor at manager na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para mang-api at magpahiya sa halip na magbigay ng suporta at leadership. Narinig ko ang salitang tambay at walang silbi na ginamit laban sa isang agent na nagtatrabaho ng matapat. Ang hall ay nagbulungan na may halong galit at satisfaction sa pagtatapos ng era ni Jepoy. Ang mission ko bilang si Rodney ay tapos na, ngunit ang mission ko bilang CEO ay nagsisimula pa lang, deklara ni Mon. Simula ngayon, ang core value ng Global Connect ay hindi na profit first, kundi people first. Inilahad niya ang kanyang long-term vision at ang three-pronged approach na magpapalago sa Global Connect habang pinapangalagaan ang mga empleyado. Una, ang culture of respect. Sa tulong ni Maria at ng HR department na ngayon ay fully restructured na, magpapatupad tayo ng zero tolerance policy sa workplace harassment at bullying. Ang sinumang leader na magpapakita ng kawalang galang sa agent ay tatanggalin. Magkakaroon ng open line si Maria para sa direct reporting ng culture issues. Ikalawa, ang investment in efficiency. Sa susunod na quarter, maglalaan tayo ng multi-million peso budget para sa IT infrastructure at system development. Sisiguraduhin natin na ang system natin ay world-class, user-friendly at reliable. Hindi na aaksayahin ang oras ninyo sa mga system glitches. Ikatlo, ang path to growth. Ang Global Connect ay magiging training ground ng future leaders. Magkakaroon tayo ng Leadership Academy kung saan ang mga agent na may potential tulad ni Maria ay bibigyan ng intensive training at mentorship. Ang career path ninyo ay magiging malinaw at achievable. Ang huling bahagi ng speech ni Mon ay ang kanyang personal reflection sa kanyang karanasan bilang Rodney Santos. Ang pagpapanggap na yon ay ang pinakahusay na lesson na natutunan ko sa buong buhay ko bilang businessman. Sabi ni Mon na nagbigay ng isang malalim na tingin sa hall. Nawalan ako ng contact sa mga roots ko. Ang success ko ay naglagay sa akin sa isang bubble kung saan ang mga reports lang ang pinapaniwalaan ko at hindi ang reality. Napagtanto ko na ang tunay na lakas ng Global Connect ay hindi sa bilyong revenue, kundi sa courage at dedication ng bawat isa sa inyo. Ang speech ay nagtapos sa matinding palakpakan at cheers. Ang moral ay hindi lang naibalik, ito ay lumakas. Ang attrition rate ay bumaba na sa single digit na nagpapatunay na ang people first policy ay effective. Ang mga investor ay humanga sa long-term stability na idinulot ng culture shift at ang stock price ng Global Connect ay umakyat. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapatibay ng mga long-term na pagbabago. Ito ay ang pagbibigay ng security at future sa mga agent na nagtitiwala sa Global Connect. Ang legacy ni Mon de la Cruz ay hindi na lang tungkol sa pagiging bilyonaryo, kundi tungkol sa pagiging CEO na naglakas loob na maging isang agent para hanapin ang puso ng kanyang kumpanya. At ang legacy na yon ay sisimulan sa pamamagitan ng pagbibigay ng dignity
at pangarap sa mga taong tulad ni Maria. Pagkatapos ng town hall meeting at ang pag-anunsyo ng People First Policy, nagsimula ang serye ng long-term changes na nagpapatibay sa bagong foundation ng Global Connect. Ang legacy ni Mon de la Cruz ay hindi na lang profits at expansion, kundi employee empowerment at social responsibility. Ang Phase 2 ng pagbabago ay nakatuon sa pagbibigay ng career security at work-life balance sa mga agent. Sa tulong ni Maria, ang employee advocate, ipinatupad ni Mon ang dalawang policy na matagal nang inaasam ng mga empleyado: flexible work arrangements at comprehensive wellness program. Para sa flexible work arrangements, nagbigay ng opsyon ang Global Connect sa mga agent na may consistent performance na mag-work from home ng ilang araw sa isang linggo, lalo na sa mga malayo ang bahay. Ito ay nagpababa sa stress ng commute at nagbigay ng mas maraming oras sa pamilya. Naalala ni Mon ang hirap niya sa pagko-commute bilang si Rodney at ayaw niyang maranasan iyon ng kanyang mga agent araw-araw. Ang policy na ito ay hindi lang nagpababa ng operating costs sa electricity at utility, kundi nagpataas din ng employee retention. Ang comprehensive wellness program ay ang isa pang malaking investment ni Mon. Naglaan siya ng budget para sa on-site clinic na may free consultation at basic medicine, kasama ang mental health support mula sa mga profesional na counselor. Ang stress ng call center work ay matindi at kinilala ni Mon ang responsibility ng kumpanya na pangalagaan ang mental at physical health ng mga empleyado. Ang luma at masikip na isang malaki at modern lounge na may free coffee at healthy snacks na nagsisilbing break area at social hub para sa team bonding. Si Maria, sa kanyang bagong tungkulin, ay naging active force sa pagpapatupad ng mga programa na ito. Nagsimula siyang magkaroon ng regular meeting sa mga management team na nagbibigay ng direct feedback mula sa call floor. Ang kanyang pagiging agent dati ay nagbigay sa kanya ng credibility na hindi kayang tapatan ng sinumang executive. Sa isa niyang report, binanggit ni Maria ang problema sa salary distribution ng tenured agents na hindi tumataas ang sweldo sa loob ng maraming taon. Agad na inaksyonan ito ni Mon. Nagpatupad siya ng Longevity Incentive Program, kung saan ang salary at benefits ng mga agent na nanatili sa kumpanya ng matagal ay regular na inire-review at itinaas. Ang policy na ito ay nagbigay ng security sa mga agent at nagtapos sa culture na tanging mga bago lang ang may high pay dahil sa signing bonus. Ang mga investor ay nagtanong kay Mon tungkol sa mataas na spending sa employee welfare. Ang tugon ni Mon ay direkta at malinaw. Ang paggasto sa aming mga empleyado ay hindi expense, ito ay investment, paliwanag ni Mon sa isang investor conference. Dahil sa culture shift na ito, ang attrition rate namin ay bumaba ng dramatically. Ang mga agent namin ay mas efficient at mas loyal. Ang turnover cost na naiwasan namin ay mas malaki pa sa investment na ginawa namin sa mga chair at IT system. Ang loyal at happy employee ay ang pinakamahusay na asset ng kumpanya. Iyan ang future ng BPO industry. Ang mga kaganapan sa Global Connect ay naging case study sa business schools at sa labor sector. Si Mon de la Cruz ay binigyang ng parangal bilang CEO of the Year, hindi lang dahil sa profit, kundi dahil sa pagiging catalyst ng change sa work culture. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan kay Mon na isagawa ang final act ng kanyang undercover mission, ang pagbabalik sa kanyang sarili. Bagamat ang kanyang pananaw ay forever nang nabago, kailangan niyang isantabi na ang identity ni Rodney Santos at yakapin ang kanyang role bilang transformed CEO. Ang lessons learned bilang si Rodney ay magiging core principle ng kanyang management style hanggang sa dulo ng kanyang career. Ang huling bahagi ng kwento ay ang pagtatapos ng paglalakbay ni Mon at ang konfirmasyon na ang kanyang legacy
ay magiging inspirasyon sa buong industriya. Ang kanyang final commitment ay sa agent na nagbigay daan sa kanyang pagbabago, si Maria. Matapos ang mga linggo ng masinsinang paglilinis at pagbabago, nagkaroon ng sandali si CEO Mon de la Cruz para sa isang huling personal na refleksyon sa kanyang journey bilang si Rodney Santos. Nakaupo siya sa kanyang malaking executive chair, nakatanaw sa abot-tanaw ng Maynila. Pero ang nakikita ng kanyang isip ay ang siksikang call floor at ang mukha ni Maria. Napagtanto ni Mon na ang kanyang billion-dollar empire ay naitatag sa mga numero, reports at profit margins. Ngunit ang kaluluwa ng kumpanya ay binubuo ng bawat agent na nagpupuyat. Ang kanyang pagpapanggap ay hindi lang nagligtas sa Global Connect mula sa toxic management. Nagligtas din ito sa kanya mula sa pagiging isang CEO na walang puso. Kinuha niya ang lumang ID ni Rodney Santos na nakalagay sa kanyang desk. Ang litrato ni Rodney ay tila isang reminder na ang empathy ay hindi matututunan sa business school kundi sa trenches. Tinawag niya si Maria sa kanyang opisina para sa isang huling, formal na pag-uusap. Pagpasok ni Maria, hindi na siya ang dating agent na takot at nahihiya. Tumitindig siya ng tuwid, uno ng kumpiyansa, at nagbibigay ng matatag na eye contact. Isang epekto ng kanyang tagumpay bilang employee advocate. Maria, come in, na inaalok ang upuan. Ang Global Connect ay nagpapatakbo na ngayon ng mas maayos kaysa dati. Ang attrition rate ay record low at ang performance ay nag-i-improve dahil ang system natin ay mabilis na. Tang lahat ng ito ay dahil sa courage na ipinakita mo at ng mga kasamahan mo. At syempre, dahil sa direct report mo sa akin. Salamat po, Sir Mon. Masaya po ako na nakikita kong pinapahalagahan na ang mga agent na yon. Ito po talaga ang pangarap ko, sagot ni Maria. Mumiti si Mon. Maria, ang leadership ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng memo o promotion. Tungkol ito sa pagtupad sa mga pangarap na itinuturing mong imposible. Naalala ko ang sinabi mo sa akin sa pantry. Ang pangarap mo ay magkaroon ng sarili mong bahay at lupa para sa iyong pamilya, para hindi na kayo aalalahanin sa upa at maging ligtas ang nanay mo. Napaiyak si Maria at hindi niya inaasahan ang pag-uusap na ito. Ang Global Connect ay committed sa long-term welfare ng aming mga pivotal employees. At ikaw, Maria, ay pivotal sa pagbabagong ito, patuloy ni Mon. Inabot niya kay Maria ang isang selyadong envelope. Sa loob ng envelope na iyan, sabi ni Mon, ang boses ay kalmado at seryoso. Ay isang deed of sale at title ng isang maliit na bahay at lupa na nakarehistro sa pangalan mo at sa pamilya mo. Ito ay nasa safe at tahimik na community malapit sa city. Hindi ito bonus, Maria. Ito ay investment ng Global Connect sa loyalty at integrity mo. Gusto kong secure ang pamilya mo para makapag-focus ka sa iyong trabaho at career growth. Nanginginig ang kamay ni Maria habang binubuksan ang envelope. Nang makita niya ang mga dokumento, hindi siya nakapagsalita. Niyakap niya ang mga papeles at sa pagkakataong ito, ang luha ay pure joy at unbelievable gratitude. Sir Mon, sobra-sobra na po to. Hindi ko po alam kung paano ko po ito maibabalik sa inyo. Bulong ni Maria na hindi makatingin kay Mon sa sobrang overwhelm. Ibanik mo sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa iyong trabaho bilang employee advocate at leader. Sabi ni Mon, huwag mong kalilimutan kung saan ka nagmula. Ang seat mo sa management table ay isang reminder sa aming lahat na ang real issues ay nagmumula sa call floor. Ikaw ang conscience ng Global Connect, Maria. Sa huling sandali ng pag-uusap, tiningnan ni Mon ang ID ni Rodney Santos at ngumiti. Ngayon, Maria, opisyal lang nagretiro si Rodney Santos, sabi ni Mon. Pero ipinapangako ko ang mga lessons na natutunan ko sa mga siksikang cubicle at lumang headset ay mananatili sa akin.
Ang CEO na ito ay hindi na kailanman magiging disconnected sa agent. Ang legacy ni Mon de la Cruz ay naging blueprint para sa BPO industry. Ang Global Connect ay hindi na lang call center. Ito ay model ng corporate responsibility at employee welfare. Ang kwento ni Rodney Santos, ang CEO na naging agent, ay naging isang legend na ipinapasa-pasa sa mga bagong employee ng Global Connect. Isang legend na nagpapatunay na ang tunay na power ay nasa empathy at ang tunay na success ay ang pagtupad sa mga pangarap ng mga taong nagtitiwala sa iyo. At si Maria, ang dating agent na tinawag na walang silbi, ay hindi lang naging manager at advocate. Naging partner siya sa pagbabago at ang kanyang pamilya ay nabigyan ng permanent security, isang legacy na mas matibay pa sa anumang bilyong revenue na kayang likhain ng Global Connect.